patuloy mong pinapaintindi, pinapaunawa sa amin, Panginoon, kung sino kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa aming identity, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah.
There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Palakpakan po natin ito. Good morning po. Magandang umaga po. Hi. Nakaraos yung ating anniversary at siguro next time, puro kape na lang. Puro kape na lang. Hindi, yung pila nung kape, hindi talaga ayaw. Ano, okay. At last Sunday na ba ng ano? May? Hindi pa. Ate Eleni, kala ko nasa Singapore ka. Taiwan ba? Korean po ang Panginoon. Marami tayong na-miss, ha? Kuya Boy, wala kayo ng anniversary. Sila Kuya Loreto, ayan. Kuya Dolpo, wala ka rin. Okay, sana makasama namin kayo next time. Diretso tayo sa ating serye, The Life of Jesus, Seeing the Father. Ready na po ba tayo? Let's pray muna, Father God. Salamat po sa patuloy na kapahayagan, patuloy na revelation na ikaw ay makita namin sa iyong anak, na ikaw ay makilala namin sa buhay at aral ng Panginoong Yesus. Salamat sapagkat habang ikaw ay aming nakikilala, Panginoon, lalo kaming napapayapa, lalo kaming napapanatag, lalo kaming nagkakaroon ng kapayapaan sapagkat nakita po namin, Panginoon, kung paanong ikaw ay maamo, mabuti, Panginoon, at higit sa lahat, maibigin sa lahat, Panginoon, na walang sinisino, Panginoon. At nais namin na sa umaga na ito, Panginoon, ay patuloy na maranasan namin ang kapayapaan at kagalakan na dulot ng iyong salita, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Part 5 na po tayo. Hindi ko po alam sino nakakabuo nito. The Life of Jesus, Seeing the Father. Meron pong nag-post sa Facebook, sabi niya, kailangan daw ang Old Testament, interpret mo ang Old Testament na ang lens mo ay New Testament, na ang lente mo, o pinaka ano ba yon? Pinakamata mo, gawin mong pangsala ay ang New Testament. Hindi pa rin sure, mga kapatid. Mas sigurado, si Jesus ang gawin mong lente para maintindihan mo ang Old Testament. Kasi siya talaga ang perpektong ugali, perpektong karakter, perpektong anyo ng Diyos Ama. Kung sino ang anak, ganon din yung Ama. Diretso na po tayo. Life of Jesus, Seeing the Father. Mga kapatid, bakit natin inaaral to? Bakit mahalaga? Tama ang tingin mo sa Diyos. Hindi halo-halo, hindi mabait kung minsan mabagsik, hindi nagbi-bless, kung minsan nanunumpa, hindi nagpapagaling, kung minsan nagbibigay ng sakit. Hindi po ganon. Halo-halo po yun. Tawag doon mixture. At ayaw iyon ng Panginoong Yesus. Paano natin alam ayaw iyon ng Panginoong Yesus? Sabi niya, pakinggan nyo to, huwag mong ilalagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Yung lumang sisidlan, picture yon ng Old Testament.
bagong alak, yun yung New Testament. Pag nilagay mo, sabi niya, yung bagong alak sa lumang sisidlan, ay sisirain lang niya ito. Ganon din sabi niya, huwag mong ilalagay yung bagong tela, itatahi mo, gagawin mong patse ba yun? Patch? Sa sa lumang damit. Ayaw ng Panginoon. Yung pinaghahalo, yung luma at bago. So bakit mahalaga na tama ang tingin natin sa Diyos sa buhay na ito? Nagbibigay ito ng mapayapa at masayang buhay. Yung eternal life, yung heaven and earth na nalaman natin, dito pa lang, pwede ka nang mabuhay na parang langit. Kaya pala prayer ni Jesus, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, agaya ng sa langit. Kasi eternal life, hindi lang, pag sinabi kasi eternal life, alam lang natin, walang katapusan. Yun. Eternal life, walang katapusan. Forever and ever. Buhay na walang hanggan. Pero hindi natin alam na quality po ang pinag-uusapan doon. Ibig sabihin ng eternal life, buhay na walang utang, buhay na mapayapa, buhay na masaya, buhay na punong-puno ng pagmamahalan. Yun po ang ibig sabihin ng eternal life. No? Bakit mahalaga? Tama ang tingin natin sa Diyos. Pangalawang dahilan, inuhubog nito ang pagkatao natin. Kasi kung ano tingin mo sa Diyos, napag-aralan natin, nagiging ganun ka din. No? Nagiging ganun ka din. Kaya pala judge ka, pala sabi ka na tama lang yun sa Kanya, yung nangyaring masamang yun, tama lang sa tao na yun. Kasi iniisip mo, fair lang yun. Ganon din ang tingin ng Diyos sa taong yon. So hindi po, no? Nagiging kaugali natin ang Diyos na kinikilala natin. Ito rin ang paniniwala na ipapamana natin sa ating mga anak. Ako natutuwa ako kahit na lumalim ako sa pundasyon ng lumang turo natin, mga kapatid, ay nagawa ko pa rin baguhin kasi open po talaga ako, mga kapatid. Isa pa pala sa pinagpapasalamat natin, sabi natin nung anniversary, isa sa sinelebrate natin, pinagpapasalamat natin, ay napahinga ang LGF Balanga sa split. Amen? Di ba kayo natutuwa doon? Napahinga talaga siya. Yung sunod-sunod na split na yon, napahinga ang Balanga. Considering tayo po ay nag-journey sa grace. No? Alam niyo ba may malaking simbahan sa San Fernando, sa Pampanga, sa Guagua pala yun, nasa sinihan sila. Dahil sa grace, nahati sila. Meron talagang hindi makakain ng purong gospel. Mamaya makikita ninyo, kahit ang mga alagad ng Panginoong Yesus, iniwanan din siya. John chapter 6, verse 66, 666, iniwanan ng maraming alagad si Jesus dahil hindi nila magets ang tinuturo ni Jesus. Amen? Okay, reviewin natin ulit, no? Binalikan natin sa teaching na ito yung dalawang puno sa Eden. Yung isa, puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Yung isa lang ang katangian. Puno ng buhay, period. Kung kakain ka ng kakain noon, mabubuhay ka. Tapos ang tingin mo sa Diyos talaga, God is life. God is life. Ang kaso, nakakain si Eva at Adan. Nakakain si Eva at Adan ng bunga ng puno ng kaalaman ng ano ba yan? Mabuti at masama. Ang resulta, naging tingin nila sa Diyos na dating mabuti lang, nadagdagan, naging mabuti at masama. Why? Nagtago sila. Natakot sila. Yung sinabi ng Diyos na mamamatay kayo, iniisip nila, papatayin sila ng Diyos. No? Yung God is good all the time, hindi na. Bakit? All the time kasi, palagi, 24 hours. Continuous, walang puknat, walang tigil, walang humpay na mabuti siya. Wala siyang oras na hindi mabuti. Pero nung time na yon, nagtago sila, natakot sila, nagkaroon ng fear. Bigla na lang ipinanganak yung fear. Yun ang unang fear
na nadama ng tao, no, doon sa halamanan ng Eden. Kaya tataka tayo no? Bakit kinain nila yon? At hanggang ngayon, marami pa rin kumakain ng mixture. Kaya ang Diyos, mixture sa tingin nila. Simpleng mensahe niyan, binabago ng kinakain mo ang tingin mo sa Diyos. Kuha niyo yun? Yung kinakain mong Word of God, every Sunday, o kaya paniniwalang pumapasok sa isipan mo, binabago nito ang tingin mo sa Diyos. Alin sa dalawa, ang Diyos ay mabait lang o ang Diyos mabait minsan masama. Okay, balikan natin si Eva at Adan na nasingitan ng ibang salita. Doon sa Garden of Eden, si Eva at Adan nasingitan ng ibang salita. Ang kausap lang sana nila ang Diyos bigla na lang merong nakasampay doon sa sanga. Na ang sabi, talaga bang sinabi ng Diyos? Biglang sabi. So, nasingitan sila ng ibang salita. Ibang pagkain. Na? Hindi galing sa bibig ng Diyos. Mga salitang pumapatay. Yung narinig nila. Mga salitang pumapatay. Pagdududa. Mamamatay ka diyan. Kapatid. No? Kaya sabi natin dito, ikaw kaya hindi nasisingitan ng ibang salita. Dapat galing sa bibig ng Panginoon mismo. Kaya sabi ko, si Jesus ang gawin mong lente ng pagbabasa ng Bible. Balikan natin Matthew 4:4, sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Malinaw na malinaw. Bibig ng Diyos. Kaya ako, sa mga sinabi na lang ni Jesus, mas safe yun. Because Jesus is the Word of God. Amen? At siya yung salita na nagkatawang tao. Hallelujah. Ang lilinaw po, hindi po ito makita ng marami. Bakit? So sabi ni Jesus, the words, hindi mga apostoles, hindi mga alagad ang nagsabi nito. Hindi ito sinabi ni Moses. Ang nagsabi lang nito si Jesus. The words that I speak, galing sa kanyang bibig, to you are spirit, and they are life. Gusto mo ng life? Salamat po sa standing ovation, sa dumadagundong na palakpakan. Gusto niya ng life. No? Kita niyo, connection palagi. No? Tree of life, bunga ng, puno ng buhay, and then yung na kinakain, and then yung Word of God, sabi ni Jesus, they are spirit and they are life. Hindi nyo nakikita yung verse na to habang sinasabi ko? No? But they are spirit. They are spirit kasi, kaya hindi nakikita. Pero hindi mo alam, kahit nakaupo ka lang dyan, they are life. Nagpuproduce sila ng buhay. Kaya pag uwi mo minsan, masaya ka. Nabuhayan ka. Kasi may narinig ka. May nakain ka. Amen. May nakain ka ang salita ng buhay. No? Matamlay kang dumating. Aba, malakas kang umuwi. No? Sa ibang church, matamlay kang dumating, may sakit ka nang umuwi. Gumagapang ka nang umuwi. Bakit? Bugbog sarado ka sa mensahe. No? Bugbog sarado ka sa patama ni pastor. Ganon. Mga kapatid. No? Okay, kaya sabi ni Jesus, I am the bread of life. Gusto mong kumain? Kumain ka sa akin. No? I am. Wala lang iba. I am. Hindi na sinabing, I am a bread of life. No, 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 no. I am the bread. The bread. Iba yung a bread. A bread, baka marami pa. Meron pang iba. The bread of life. Wow. Bread of life. Di ba may church niyan? Pangalan nila, Bread of Life. Meron. Kaso nahati-hati din sila.
Kaya pangalan na nila ngayon, sliced bread. Hindi po. Joke lang po yun. Pero na-divide talaga sila. Hati-hati sila. I am the bread of life. Ha? I am the bread of life. Mga kapatid, sa John chapter 6, verse 66, ang sabi ni Jesus sa mga alagad, ang dami nila, sumusunod sa Kanya. Kasi nakakain sila ng pinadaming tinapay. Yung pinadaming tinapay ni Jesus, nakakain sila, lalong dumami yung mga taong sumusunod kay Jesus. Pero nagturo si Jesus ng mabibigat na turo. Sabi niya, kaya niyo lang ako sinusundan doon sa tinapay na dumami. No? Tapos tinuro na niya na siya yung tinapay ng buhay. At malibang kainin niyo yung aking laman at dugo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito na sila nanlaki ang mata. Dito na sila natakot. Anong klaseng turo ito? Pang-zombie yata ito, pang-vampira. No? Ginawa nilang literal. Kapag talaga lumalakad ka sa laman, hindi mo pinapairon yung spirito mo, mga kapatid, akala mo flesh. Literal ka lagi. Kaya nung makita nila, pambihira, kakainin natin siya. Pati dugo niya. Mag-uwian na lang tayo. At mula noon, John chapter 6, verse 6, iniwanan na siya ng maraming alagad. Hindi nila naiintindihan. Ngayon, kumakain kayo eh. Amen? Ganun lang. Anong pang-vampira, pang-zombie? Ganito lang, kumakain kayo, nakaupo kayo. Sino nag-enjoy niyan? Amen? Wala tayong spaghetti rito, wala tayong lechon, wala tayong hamburger, pero na-enjoy natin ang Word of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. I am the bread of life. Pagdating, pakinggan nyo to, pagdating sa purong pagkaing espiritual, si Jesus ay tinapay o salita ng buhay. Alam nyo ba, hanggang ngayon nanginginain tayo sa puno ng buhay. Amen? Because Jesus is the tree of life. Siya yung puno ng buhay. At hanggang ngayon, kumakain kayo. Mga kapatid, at pinipilit kong ipagluto talaga kayo mula Lunes hanggang Sabado na ako po'y namimitas sa puno lang ng buhay. Amen? Ginagawa ko kayo ng salad mula doon sa puno ng buhay. Ayaw ko pong manguha kay Moses o sa iba pa na baka masingitan tayo ng ibang salita. Amen? Amen. Hallelujah. So si Eva at Adan, ulitin ko, nasingitan ng ibang salita na hindi galing sa bibig ng Diyos. Mga salitang pumapatay, mga kapatid. Na? Paano malalaman naghahalo ang iyong kinakain? Oy. Kapag ang pagkakilala mo sa Diyos, ganito. Paano mo malalaman, pastor yan? Ha? Kapag ang pagkakilala mo sa Diyos ay sa Kanya nagmumula ang kagalingan, sa Kanya din nagmumula ang karamdaman. Yan. Ha? Paano pa? Kapag sa Kanya nagmumula ang pagpapala, sa Kanya din nagmumula ang kahirapan. Mga paniniwala natin yan, mga kapatid. Magsiamin kayo. Kapag sa Kanya nagmumula ang buhay at sa Kanya din nagmumula ang kamatayan. Yan po yung mixture na maging si Pablo, ayaw niya pinagalitan niya yung mga taga-Galacia. You foolish Galatians. Sabi niya, ganon. So kapag ganyan, kapatid, may nakakain ka hindi galing sa salita ng Diyos, sa bibig ng Diyos. May nasisingitan ka ng salitang hindi galing sa bibig ng Diyos. James 3:11, anong sabi diyan? Is it possible that from one spring, sweet and bitter waters, go out? Ano ibig sabihin nito? Posible ba na sa isang, nakakita na kayo ng sibol? Yung talagang sa bukid, sa dagat. Ako nakakita na ako noon eh. Kapag kami pupunta sa hulo, maliliit pa lang kami kasama ko yung mga kabarkada ko. Sa palayan, sa Pilapil, mabigla na lang, merong sibol doon umiinom yung mga magsasaka.
ay tumalon nga ako hindi para sukatin kung hanggang saan. Nagalit yung mga kasama ko kasi lumabo, nagkulay putik, nagkulay gatas. Kasi ganun talaga yun, hintayin mo pang luminaw kasi bubukal ulit yun. No, so sa isang bukal, hindi pwedeng lumabas, sabi ni James, sabi ni Santiago, yung matamis tsaka mapait. Ibig sabihin, kung matamis, matamis lang. Kung mapait, mapait lang. No? Walang spring, walang bukal, walang sipon na dalawang lasa. Hindi po. Amen? Kaya sa Diyos, isa lang ang lumalabas. Pag-ibig. Amen? Kabutihan. Amen? Kabaitan. Hallelujah. Kaya ang kagalingan, pagpapala at buhay, ang Diyos ang pinagmumulan. Pag meron kang blessing, uy, salamat sa Diyos. Ikaw ay, yan ang malinaw na galing sa Diyos. Meron kang pagpapala, nag-level up ang buhay nyo, na pinagpala ang inyong mga anak, salamat. Lahat ng iyan, galing sa Diyos. Sa Santiago rin nakasulat yon. Lahat ng ganap at mabuting bagay ay galing sa Ama. Na, lahat. Pero kapag ikaw ay pag merong nagkasakit sa pamilya, kapag di kayo kumikita, kapag mga kapatid, hindi po 'yon galing sa Diyos. Amen. Malinaw po ba? Malinaw po ba? Balikan natin to. Jesus said, "If you have seen me, you have seen the Father." Kung nakita nyo na ako, nakita nyo na rin Ama. Kung ito, physical ang alam mo, mababaw ka, kapatid. Amen? Kung physical ang alam mo dito, mababaw ka. Anong mababaw, Pastor? Hindi itsura ang sinasabi rito. Hindi sinabi ni Jesus, kung ang itsura ng Ama, ganun din ang itsura ko. Kung ang hubog ng Ama, ganun din ang hubog ko. No, 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 no. Ang sinasabi dito, yung pinakitang buhay at aral ni Jesus, yung mga sinasabi niya galing sa Ama, yung ginagawa niya galing sa Ama. Hindi daw niya magagawa yun kung hindi sa Ama. Amen? At sinasabi lang niya yung galing sa Ama. Amen? Amen? Ibig sabihin, kung sino talaga siya, ganun din ang Ama. Kung nakita mo si Jesus, nakita mo na rin ang Ama. At mabalad ka kung nakikita mo na ngayon ang Ama kay Jesus. Hello, hello, hello. Mabalad ka kung nakikita mo na ngayon ang Ama kay Jesus. Amen? Amen po ba? Hallelujah! Si Jesus ay mabuti lang sa lahat ng oras. Ganun din ang Ama. Amen? Hindi judgmental. Nakita niyo si Jesus na mahiya? Kanino lang na mahiya si Jesus? Na mahiya si Jesus pala. Si Jesus na mahiya doon sa mga mapagmatuwid. Doon sa nanghahawakan sa kanilang sariling pagkamatuwid. Gaya ng mga Pariseo, Saduceo, hindi naman namamahiya, kundi tinuturo lang, nire-review, mga kapatid. Si Jesus hindi malupit. Kung kayo may makikitang kalupitan ng Diyos sa Bible, hindi ganun si Jesus. Si Jesus hindi gumaganti. Na? Hindi namamahiya ng makasalanan o nagkamali. Uso ngayon ang pamamahiya, lalo na sa social media. Di ba? Nakita nyo? Pag meron talaga na nagkamali, kawawa, bugbog sarado, mga kapatid. Na? Ingat-ingat din kayo sa daan sapagkat napakaraming video. Hindi nyo alam, nasa Facebook na kayo. Amen? Nakatapak lang kayo ng balat ng saging at bumaligtad kayo. Aba, nag-viral na kayo. At 1 million views na yung nag-video. Umani ng pera, ikaw umani ng kahiyan. Niwala kang balato. Mga kapatid. May mga kapatid. No? Ang daming mga banal po sa social media ngayon. At matutuwid na parang hindi sila nagkakamali kung magsalita. Dapat kasi gano'n. Dapat ganyan. Amen? Ako'y nalulungkot doon sa mag-inang nagsunog. Nakita niyo ba yun? Pulis ang asawa. 2.5 lang daw ang binibigay. Kailangan ng sahod ng pulis, di po ba?
Sinunog muna yung 3 anak. Ang nakakalungkot nito, baptist sila. Baptist po sila. At 3 anak, inuna mo niya na yung sinunog ang 3 anak na maliliit. Pinuhusan ng thinner, tapos sinilaban. Tapos sinilaban naman niya yung sarili niya. Sa Bulacan po yan. Nangyari. At nagkalat yung mga picture at video at balita ng mga vlogger, pinagkakitaan pa nitong last week na ito. Kakatakot, ano po, Karong Maldonado. No? Sunod-sunod kasi ang anak eh. I believe na maraming nakisimpatya doon sa babae. No? Na kasi kasalanan ng pulis, 2.5 lang binibigyan. Nagkasakit pa, yung ano yun, na burn out po yun sa kakaalaga ng batang sunod-sunod. Pero kahit na makisimpatya ka sa kanya, mga kapatid, hindi rin po gagawin ng matinong babae yung matinong babae. And I believe na wala na siya sa sarili niyang isip. Sapagkat may solusyon pa sa buhay. Ang lola naman ng mga bata ay hindi niya kasundo, pero araw-araw pala nandoon, pumupunta. May pag-asa pa, sana. Isa pa, yung paraan, yung pagsunog, sa akin lang mas mabilis yung lasunin mo. Hindi ko sinasabing, kung kayo'y gagawa nito, lasunin nyo na lang. Diyos ko po, sunog, kahit na buong braso mo na 2 paa ang nasusunog, hindi ka pa namamatay. Hindi ka pa namamatay. Matagal kang mamatay sa sunog, malibang abutin nito yung puso mo at yung baga mo. Pero at ang utak mo, pero kung kahit 2 paa mo na ang nasusunog, kalahati, buhay ka pa rin. Diyos ko po naman. Ha? Nakita niyo po yan, mga kapatid. No? At yun, makikita niyo yung mga opinion ng mga netizen. May sumisisi sa babae, may sumisisi sa pulis. No? Na lahat sila parang mga perfecto yung mga namumuna eh. Mga talagang marang-marang. Nakakaano kung minsan, sana, minsan nakakapagod yung mga tao, yung mga buzzers, nawala naman ng tulong. Bakit nangyari na? Yung babae, naniniwala ako, kailangan niya ng moral support nung panahon na ganun siya. Counseling, sapagkat nandun siya sa puntong depressed na siya. Sobrang depression na po yun. Pero mong gawin mo yun. Alam nyo ba nagkataon, nabasa ko pa si Echegaray. Sino nakakaalala kay Echegaray? Yung unang binitay sa magitan ng lethal injection. Nirape niya yung anak niya. Bago bitayin si Echegaray, debate muna po sa paraan ng pagpatay. Ayaw na nila ng City Electrica kasi karumal-dumal, brutal. Biruin mo, masusunog muna yung buhok mo, yung mga manginginig ka sa voltahe. Ayaw din nila ng pugot ulo. Ayaw din nila ng firing squad. So, kailangan sa kriminal, iniisip pa rin ng mga mambabatas na makatao. Yung mabilis lang. Huwag siyang mahirapan. Kasi kawawa naman. Tingnan niyo yung mga ganun, ha? Iniisip pa, makatao. Kaya yung lethal injection, pinanganak. Dahan-dahan muna. Hanggang sa patigilin ang puso. Papatulogin muna. Pangalawang injection, pangatlong injection. Ganun. Hanggang sa puso. Tulog ka na, wala ka nang alam. Pinatigil na ang puso mo, yun ang kasunod. So, makatao. Pero yung ganun, mga kapatid, yung pagsunog, hindi ko sinasabing ibas nating lalo pa yung babae. Ang sinabi ko, kawawa yung babae ko nung panahon hirap na hirap siya sa kanyang nararamdaman. Sana meron siyang nakausap. Saan kaya yung pastor? No. Yung ganun-ganun ba? Mga kapatid. Kaya ako po, mga kapatid, available po ako, mga kapatid, kahit na anong problema nyo.
Huwag niyo lang ako uutangan, mga kapatid, ay wala po akong maibibigay. Pero yung office ko, pinagawa ko na po. Kung ikaw yung babae, magsama ka pa rin ng isang babae. Kung di nyo na makaya, mga kapatid, napakagandang mail outlet. Karamihan sa mga nagsosolo, alam niyo ba yan? Karamihan sa nagkukulong sa bahay nagsosolo. Ay, naku, kumustahin niyo po yan. May mga kilala ko, 3. Nagsolo muna ng matagal bago nagbigti. Ganun po talaga. Kaya, napakadaling manapik ng balikat. Hoy, kumusta ka na? Hoy, kumusta pa? Yan, kahit chat lang. Alam niyo ba? Kahapon ba yun? Wala si Mami. Kahapon ba yun? Bigla na lang merong isang pastor na nasa Maynila na, Pastor, Chief, kumusta ka na dyan? All is well naman. Bakit po? Wala, pinaisip ka lang ni Lord. Oh? Wala naman siya pinabibigay. Nag-joke lang ako. Hindi pa nasisin eh. Umaga yun. Hapon naman, si Nanet, Ate Grisel, si Nanet nyo. Ninong, sabi niya, anak, wala po, nangungumusta lang. Abay, sa halip na matuwa, natakot ako. Ano ba to? 2 sunod na. Pinapaalala ako sa ibang tao ng Panginoon. Ano ba to? Pero natutuwa ako, mga kapatid. Natuwa ako na nagkakataon may mga nangungumusta. Kaya mangumusta po kayo, lalo na yung matagal nyo ng malay ninyo. Malay ninyo. Alam niyo ba yung huling nagbigti? Okay lang ba sa inyong kwento? Alam niyo yung huling nagbigti sa Batangas 2 na lahing nila Kuya Obet? Silva de Silva. Kaklose siya ni Christy, kapatid ni Donna, Pastora Donna. Very close sa kanya. May chat sila na hindi ako okay ngayon. Hindi ako okay. Kasi may restaurant pala yun eh. Dati, yung nag-victim. Hindi ako okay ngayon. Akala lang niya, ordinaryong hindi okay. Pero nung puntahan niya sa bahay, imagine, kaibigan pa niyang nakakitang nakasabit na siya. Ganun. Kumustahin niya. Pero nakasabit na. Last week lang po yun. Nagawain din ng CCF doon. At ako rin sana. Pero, sa CCF yan. Okay! Si Jesus, naku po. Napakahalaga ngayon. Paano kung pagod ka na, depressed ka na, tapos pumunta ka rito linggo, tapos puro tama sa'yo, tama, lalo kang nade-depress na narinig mo, puro tungkol sa pagkukulang mo, ikaw kasi, ayusin mo ang buhay mo, puro ganyan. Mga kapatid, wala kang masusubukang kalakasan kapag hindi salita na galing sa bibig ni Jesus. Amen? Amen? Siguruduhin natin, puro ang ating kinakain. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano ba ang resulta kapag nakita mo si Jesus ay kagaya pala ng Ama? Ano ang resulta? 2 lang ito, matatapos na tayo. Paspasan ko. Una, paglago sa tingin mo sa sarili mo bilang minamahal kang anak. Huwag lang mag-grow yung tingin mo sa Ama, sa Diyos. Mag-grow din ang tingin mo sa sarili mo. Kung minsan inaalisan mo ng halaga ang sarili mo, inaalisan mo ng value. Amen? Para sa nanay na yun, nawala na ng value ang mabuhay pa. Nawala na rin ang value yung tingin niya sa sarili niya, kaya kailangan tapusin na niya. Ganon karamihan yung mga nagpapakamatay, wala nang halagang mabuhay pa, wala na rin silang silbi, wala na rin halaga. Mga kapatid, tayo kaya nandito para makita natin ang value natin sa Diyos. Tayo po'y sobrang halaga sa Diyos. Grabe ang value natin. Ano pa't pinangbayad yung dugo niya? Amen o ba? Namatay nga yung anak, no? So, ang sinasabi natin dito, lumago din yung tingin natin sa sarili natin.
mag-grow ka din. Kanina nabanggit ni Jesper na yung identity natin talaga galing sa Diyos kung sino ka. Minsan lumalaki ang bata galing sa kung sino yung identity niya eh. No? Yung batang yan, mahiyain. No? Ayun, narinig niya, doon siya nag-dwell. Lumaki siyang mahiyain kasi ang dami nagsasabing mahiyain yung batang yan. Pero pansinin nyo, kapag ang bata narinig na matalino yung batang yan, malakas ang loob, matapang, matapang nga. Pinangawak, doon siya nagdudwell. Mga kapatid, para sigurado, alamin mo na yung identity mo galing kay Jesus. Beloved, minamahal, righteous, blessed, highly favored, yung ka. Yung ka. Amen. Ang unang nagmamahal sa iyo ay yung kataas-taasang Diyos. Siya yung unang nagmamahal sa iyo. Hindi pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng magkamali ng pagmamahal sa iyo. Amen? Tama siya. Amen? Kaya nga, hindi lang tayo ang may pananampalataya kay Jesus eh. Uy, pakinggan mo to. Malaki rin ang pananampalataya ni Jesus sa atin. Ano po, ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Amen? Ang laki ng faith ni Jesus sa atin. Why? Binigay niya yung buhay niya sa atin. Alam niyang hindi mawawala ng kabuluhan yun. Amen? Hallelujah! So lumagutin tayo. Kapag mga kapatid, no, lalago ka talaga dito. No, sobrang value ng sarili mo. Hindi naman yon. May taong sumabra naman sa gano'n, di ba ba? Para bang napaka-importante nila na, ay, kung wala naman kami dyan, hindi naman magpapatuloy yung church na yan eh. Kung wala naman kami dyan sa team na yan, lahat naman yan, mga suntunado yan. Kung wala naman kami, kung wala naman ako diyan, kung wala naman ako diyan, kung wala naman ako diyan. Yan yun naman, ayaw natin. Amen? Lahat sa atin mahalaga. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. No? So lahat tayo may value sa Diyos Ama. Tandaan yun, iiwan niya 99 para hanapin ka pa rin. Oy. Amen? Ay, biruin mo, iiwanan niya 99 para hanapin ka pa rin. Sabi ng iba, salbahing ama, salbahing pastor, irresponsable. Bakit? Bakit niya iiwan yung 99? Dahil lang dun sa isa. Maayos ang buhay ng 99. Ano ka ba? Wala man silang problema. Amen. Hallelujah. Okay. 1 John 3:1. Masdan ninyo kung gaano, tingnan to, masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Sino nagsabi? Ano sabi? At tayo'y gayon nga. Sabi kasi parang hindi natin tinitreasure yun eh. Pero itong alagad na ito, nasyak eh. Para sa kanya, masdan ninyo kung gaano kalaki. Sa kanya, ang laki-laki na, sobrang laki na ng pag-ibig na siya matawag na anak ng Diyos. Amen? Hoy, anak ng Diyos. Nasanay ka na kasi anak ng Diyos, anak ng Diyos. Pero nung sila, panahon ng apostol, ay shocking na sa kanila to. Masdan ninyo. Kung gaano kalaki ang pag-ibig na Diyos, tinatawag tayong anak ng Diyos. Parang sa kanila, big deal yun. Sa iyo, normal na lang, hoy, anak ng Diyos. Pero alam niyo po, grabe to. Why? Bisa naiingit tayo, di ba? Ipinanganak ka na hindi Kohuwag ko, hindi Ayala, hindi C. Sana anak ka ni Henry C. Na? Mga kapatid, hallelujah. O yan, no? Anak ng kataas-taas. You are the son of the Most High God. Sons and daughters of the Most High God. Amen? Panghuli. Paglago sa pakikipag-usap sa Ama. Kapag lumalim ka sa Ama, ay, may enjoy mo pakikipag-usap sa Kanya. Uulitin ko mga kapatid, si Jesus, kahit beloved, nananalangin pa rin. Oy, kumusta prayer life? Si Jesus, kahit beloved, nananalangin pa rin. At madalas pa rin siyang manalangin. Sabi rito, God has sent the Spirit of His Son. Sino yung Son? Si Jesus. Spirit of His Son, nilinaw, nasa iyo, ngayon,
para daw makaiyak ka, makatawag ka ng Ama, Ama, Ama. Amen. So kung ikaw ay hirap i-approach yung Ama, meron dyan sa'yo tumitira. Yung Spirit ni Jesus bilang anak. Bilang anak. Kasi yung anak ang tumatawag ng Ama. Ama, anak eh. So ang pinadala, Espiritu ng anak para daw ikaw ay makatawag ng Ama. So kung hirap kang tumawag sa Diyos, Ama, na Ama, may katulong ka, nandyan. Pinadala daw sa'yo. Amen? Nananahan sa'yo. Amen? Kung minsan, alam mo, kung minsan bigat-bigat na, sapin-sapin na problema. Sapin-sapin na problema. Kung minsan, di mo na madala, mga kapatid, yung bungad, yung intro mo pa lang, Father, nabibigatan na po ako, Ama, nabibigatan na po ako sa pinagdadaanan ko. Minsan, ganun lang. Ganun lang ang nasabi mo, wala pang detalye. Wala pang mga sumusunod na pangungusap. Minsan, gumagaan na. Amen? Gumagaan na. Bakit si Jesus? Nakagawian niyang kausapin ng Ama. Merong something doon eh. Hindi naman para lahat magawa niya ano. May something doon. Nakakahigop siya ng lakas. Amen? Subukan niyo makipag-usap sa taong 12 problema. At sinabi lahat sa iyo. Di ba? Maghihiwalay kayo nun, para kang ginulpi. Minsan nga, ang saya-saya mo eh. Nagkita kayo ng kaibigan mo, nilibre ka pa ng kape. No? Bigla na lang naglambog ka. Kasi ang dami niyang iniyak sa'yo. Pero nakatulong ka naman, kapatid. Ganon yun eh, yung bear one another's burden. Hindi mo ba alam yun, sa pakikinig lang, nakikihati ka sa kanyang dinadala. Uuwi yun, kalahati na lang ang dala niya. Yung kalahati na dala mo. Amen? May kape pa. May kasama mo panginginig. Palpitation. Ano? Pero yan eh. Mga kapatid, biblical naman yun. No? Bear one another's burden. Dali, ganun yan. Pero una natin katulong, nandyan lang sa'yo, kapatid. Nandyan lang sa'yo. God has sent, pinadala na, the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Try niyo po, mga kapatid. Ha? Magandang magsimula. Ano ha? May prayers before. Gusto ko lang mag-testimony. Alam niyo yung panalangin ko, lalo na nung 80s at 90s, iba. Ang panalangin ko po ay pinag-aarian ng takot. Why? Mga kapatid, bakit pinag-aarian ng takot? Kasi hindi pa ako Christian, mga kapatid. May narinig na ako na dapat nananalangin ka daw paggabi, bago matulog, hihingi ka daw ng tawad sa Diyos, sa mga kasalanan na gawa mo sa maghapon. Narinig ko lang yun, elementary. Naging madasalin na ako tuwing gabi. Ang problema, merong gabing hindi ako nakapag-pray, tamad na ako, inantok na ako. Hindi na ako mag-pray. Nagkataon naman, nasunog yung bahay namin. Si inang ko, nalimutan yung plancha. Nasunog yung bahay namin, yung division lang naman. O siyempre, wala ka namang pastor na nakakausap noon, interpretation ng mga nangyayaring noon. Ang dating sa'yo ngayon noon, hindi ka nanalangin, nasunog ang bahay. Simula noon, natatakot na akong hindi manalangin. Kahit pagaling ako sa kung saan at naka 12 bote ako ng beer, mga kapatid, kaya ko pa rin manalangin. Sa takot kong masunog pa rin ang bahay na, masunog ulit ang bahay namin. Nung maborn again ako, ganun pa rin. Mga kapatid, ang prayers ko, pinag-aharian ng takot. Takot. Ay, hindi ko na panalangin si may biyahe pala, baka madisgrasya. Ganun ba? Yung mga panalangin naman, sasakay kami ng eroplano. Meron tayong kapatid, tuwing nasa airport na siya, tinatawag ako. Stop, nasa airport na ako. Ha? So, pag-pray ko siya kahit sa cellphone lang. Problema, uuwi na siya sa Panginoon. Hindi siya taga rito, LJB. Ganon. Hello, nakikinig pa kayo? Nakikinig pa kayo? Pinag-aarian ng takot. Takot ka.
No? Pag may mag-exam, baka bumagsak sa exam. Hindi ko na ipag-pray. Puro baka-baka. Para nakasalalay palagi sa panalangin mo. Para mang hindi kikilos ang Diyos kapag minsan ka lang, hindi na nalangin, hindi na siya kikilos. Hindi mo kasi pinag-pray. Ganyan kasi ang mga aral natin. Dati. So nakakatakot talagang makalimot na huwag ipanalangin ng isang bagay kapag gano'n. Wrong po yun. Mali po yun. Dapat ang panalangin na i-enjoy. Oy! Amen? Eh, Pastor, kung maikli lang, wala sa ikli at haba. Importante, nakita ng Diyos, masaya ka. Amen? Masaya kang humiga at na pinikit ang mata. Pastor, pwede po ba pahiga? Bahala ka, kahit patuwad pwede. Ano, hindi sinabi ng Diyos na sa inyong pananalangin, magkulong kayo sa inyong kwarto, sarado nyo ang pinto, and take note, nakaupo, hindi nakahiga. Wala pong gano'n. Ang daming guilty na nanalangin pahiga eh. Ha? Nasa iyo yan, mga kapatid, kung saan mo may enjoy. Isa pa, noon feeling obligated ako. Ang panalangin obligasyon. Eh bakit? Si Pastor Malnapas kasi, lagi kong naririnig na madaling araw, pag magpipray na siya, bago pa lang LJF nyo, biruin nyo lahat ng membro, pinapanalangin. Nagsisimula daw sa Urani, pupunta ng Samal, mga batang, iniisa-isa ko po kayo. Hanggang sa matapos na lahat, pupunta na siya sa bansa, mula sa presidente hanggang sa barangay tanong. Diyos ko po, kung gano'n, pagkahaba palang manalangin ng aming pastor. Eh dahil bagong pastor ako noon, iniisip ko na gano'n dapat ang pastor. So sinubok ko po, mga kapatid, gabi-gabi gano'n. Kung ilan ang membro ko, 4 na po sila. Iniisa-isa ko po sila. Lahat. Pero pa yung may sakit, tapos pupunta lang ako sa bandang huli, dahil gabi-gabi yun, na ako, parang napapagod na ako, hindi ko na-enjoy yung prayer, mga kapatid. Hapon pa lang, sinasabi ko na, Diyos ko po, malapit na naman yung gabi. Mananalangin na naman ako ng mahaba. Alam niyo po, sino inabot dito yung pananambahan dyan sa kabila? Yung unang building? Natatandaan niyo yung pastoral prayer? Yung pastoral prayer ni Pastor Malnapas, marami pong natutulog doon. Kapag pastoral prayer na, nakatayo po lang yun. Pero unti-unti mga nagbabagsakan, akala mo mga C80 ba? Ano ba tawag yung C80? Mga dun sa ground, sa damuhan. Nagbabagsakan na uupo na. Kasi pagkahaba po talaga nun. Doon naman ako bilib kay Pastor Malnapas, mahaba talagang manalangin. Kasi sisimulan niya, Panginoon, salamat po sa paggising mo sa amin ngayong umaga. Pero uumpisa niya sa paggising. Ngayon po ay linggo, ang petsa po ay ganito. Meron nga panalangin yun, nasa Urani kami. Panginoon, nasa ilalim po kami ngayon ng sampalok. Ng puno ng sampalok. Tumilat pa ako, tinignan ko. Guyabano, ay aratris yata. Sabihin ko sana, aratris, Pastor. Katabi lang yung sampalok. Ganon siya. At matapos ay nakakain kami ng matiwasay, nagbiyahe, nakarating dito. Kinakatakot ko baka sabihin pa yung nag-shampoo, pinuha yung tabo, nagsabon ng paa hanggang buhok. Pero detalyado po yun na talagang nakakarating sa mga may sakit, sa bansa, Pangulo, Mayor, Congressman, lahat talaga pagkahaba. Take note, linggo-linggo, ganun po. Linggo-linggo, ganun po. Kapag nakapag-offering na, alam na nila, ihahanda na ng mga kapatid. Tinitigasan na nila yung kanilang mga tuhod. Nagre-ready na sila. Eto na. Meron naman na nakaupo na lang, alam na nila. Nakaupo na lang, mga kapatid. Ano bang tingin sa iyo ng Diyos doon kung nakikita niyang hirap na hirap ka na? Parang di mo na malulugod ang Panginoon. Maupo ka na lang. Amen? So, yun po, hindi mo ma-enjoy yung prayer. Ulitin ko, kapag lumating ka sa pagkaama ng Diyos, may enjoy mo pakikipag-usap sa Kanya.
Kahit nasa tricycle ka lang, kahit naglalakad ka lang, nagwa-walking, nagja-jogging, kumakain, kinakausap mo siya. May enjoy mo, maikli, mahaba, mai-enjoy mo, mga kapatid. Amen! Hindi mo na rin kailangan ang mahaba at paulit-ulit na dasal. Kasi nilinaw ng Panginoon, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi, huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong, ito yung gusto ko, alam na ng inyong Ama nasa langit ang inyong kailangan. Bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So, paano mo sasabihin na nalimutan ko pag-pray yun, nalimutan kong banggitin yun? Kapatid, alam na rin yun ng Diyos. Kahit yung nalimutan mong banggitin. Bakit pa, basta meron pang prayer, alam na pala ng Diyos, Ama. Nakakatulong yun sa'yo, hindi sa Kanya. Nakakatulong sa'yo, ang kinakausap mo yung Diyos, Ama. Nag-grow yung trust mo sa Kanya. Nag-grow yung tiwala mo sa Kanya. At lalo mo nararamdaman ang Kanyang presensya, yung lapit niya sa'yo habang kinakausap mo siya. Subukan mo, manalangin na isang buwan, parang ang Diyos na sa layak na. Para layo-layo na niya kapag kausap. Amen? Pero lagi mo siyang kausap, parang nandyan lang. So, ang prayer, kahit alam na ng Diyos, kailangan pa rin dahil nakakatulong yun sa'yo, hindi man sa Kanya. Amen? Dito na lang tayo matatapos. Ang sabi diyan, alam na ng inyong Ama na sa langit ang inyong kahilingan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Meron ka bang gustong hingin ngayon sa Diyos Ama? Meron ka mga prayer request, kapatid, alam na niya. Pero pwede mo pa rin sambitin sa Kanya. Amen? Meron naman, kiniklaim ko na yun. Hindi ko na sinasabi. Depende sa faith natin. Hindi mo pwedeng pagbawalan yun. Na, banggitin mo pa rin. Faith niya yun. Kanya-kanya tayo pananampalataya. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat at ating pasalamatan ang Diyos. Kapatid, pwede mong bumanggit ngayon kahit sa isip lang, Panginoon, alam mo yung kahilingan ko sa umaga na ito. Narinig tayo ng Diyos Ama. Hallelujah. Alam niya yung pinakahiling-hiling natin sa umaga na ito. Pwede natin itong banggitin sa Kanya. Sige po. Pwede niyong banggitin sa Kanya. Pwede niyong palabasin sa bibig, ibulong ito sa Ama. Ama, gusto ko po ng kagalingan. Ama, gusto ko po ng iyong provision sapagkat kailangan ko pong mabili yun. Ama, gusto ko po nito para sa aking anak. Ama, gusto ko po ng gabay niyo. Kayo po ang nakakala. Let us pray. Father God, we thank you. Salamat po. Salamat po sa purong salita mo na aming narinig. Katotohanan po talaga. At nakakagaan ng kalooban, nakakagaan ng buhay. Salamat po. Nais naming kagaya ng aming narinig, Panginoon, na matulad sa Panginoong Hesus. Na kahit siya'y beloved son, na-enjoy pa rin niya ang pagkipag-usap sa inyo. Panginoon, lumago kami sa panalangin at lumago din kami sa tingin sa aming sarili na kami ay mayroong sobrang halaga sa iyo. Ang identity namin galing sa iyo, hindi galing sa kung sino man nagsabi dito. Salamat po. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat.